Mabilis nakasakay ng taxi si Princess at di na ito naabutan pa ni Lucas. Masyado na ring ma-traffic sa daan kahit imposible nang masundan pa niya ito. Shit! Shit! Buong lakas na hinampas na lalaki ang manabela kaya nakakalikato ng malaking ingay. Nag-standby muna siya saglit sa gilid ng kalsada dahil ayaw niyang magpatakbo ng sasakyan gayong bad trip siya. Baka mamaya madisgrasya siya sa daan. Sinandal niya ang kanyang ulo habang hinimasimas ang kanyang noo. Di talaga niya akalaing magagalit siya ng sobra-sobra sa mismong araw na umuwi si Princess mula sa probinsya. Ang saya pa naman niya kanina. Sobrang excited habang papunta sa airport, yun pala. Masisira lang din dahil sa isang Amir Castillo na hanggang ngayon mahal na mahal pa rin ang kanyang contract wife. Ngunit bakit nga ba siya nagagalit? Isang bahagi ng kanyang utak ang nagtatanong. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw sana niya itong sagutin, ngunit nang makita niyang ang kaibigan niyang si Shashang tumatawag, agad niyang pinindot ang accept button. Hello siya. Lucas, ipapaalala ko bukas ang birthday ko. Huwag mong kalimutan at kung hindi, magtatampo talaga ako sa iyo, sabi ng babae. Ah, huwag mong kalimutang dalhin ang asawa mo. Diba sabi mo ngayon ang uwi nun? Yes, pero bad trip, nakakainis. Tugon ng binata. Bakit naman? Ano nangyari? Huwag mong sabing nag-away na naman kayo. Kinuwento ni Lucas sa kanyang kaibigan ang nangyari dahil kinukulit siya nito at hindi talaga to titigil hanggat di niya sinasabi dito ang lahat. Aba, Lucas Mondragon, iba na yata ang nararamdaman mo. I am sure nagsiselos ka na. Nagsiselos? At bakit ako magsiselos? Hindi ko naman girlfriend yung princess na yun. Depensang sagot ng lalaki. Tawa ng tawa si Shasha sa kabilang linya habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Obviously, Lucas, you are in love. Oh my God, that's great! Bulalas na wika ni Shasha. No, hindi. Imposible. At bakit ka naman nagagalit kapag nakikita si Princess at ang ex-boyfriend niya, Aber? Bakit apektado ka kung mahal pa nga nitong dati niyang nobyo? Di nakasagot si Lucas sa tinura ng kanyang kaibigan dahil kahit siya mismo hindi niya alam kung bakit. Basta na lang nagagalit siya. Naiinis siya at nasisira ang mood niya sa tuwing maririnig niya ang pangalan ng ex ni Princess o di kaya makikita niya ito. Alam kasi niyang mahal pa rin ng dalaga si Amir kaya ito ang kinagagalit niya. O bakit di ka nakasagot dyan? Aminin mo na kasi na may pagtingin ka na sa contract wife mo. Paungulit ni Shasha. Ewan, di ko alam. Naiinis ako sa kanya. Bigla ba namang bumaba ng kotse at ayun, sumakay ng taxi papunta sa apartment niya. O di puntahan mo, suyuin mo kasi. Ikaw naman ang lalaki kaya ikaw dapat ang gumawa ng paraan. Biglang natahimik si Lucas. Tama naman ang kaibigan niya. Kung tutuusin nga siyang may kasalanan kung bakit bumaba ng kotse si Princess dahil siyang unang nagalit dito. Basta Lucas, bring your contract wife with you tomorrow. Pagkatapos ng sinabi ni Shasha, nagpaalam na sila sa isa't isa. Samantala, hindi pa rin humuhupa ang inis na nararamdaman ni Lucas. Nalilito siya kung dapat pa niyang puntahan si Princess sa apartment or hahayaan na lamang niya ito. Nang medyo kumalma na siya, agad niyang pinaandar ang kotse pauwi sa bahay niya. Ayaw na niyang puntahan pa si Princess at baka magtalo na naman sila. Nasa bahay na si Lucas ngunit wala na rin siya sa mood. Hindi nga siya kumain ng pananghalian dahil hanggang ngayon bad trip pa rin siya. Kumuha siya ng malamig na beer sa fridge, nilagok lahat ng laman ng bote. Pagkatapos sumandal siya sa headboard ng kanyang kama habang nililibang ang sarili sa pagpa-Facebook. Maraming notifications na nagsisi-pop up at nang may nagtag sa kanya ng videos at pictures, agad niya tong tinignan. Yun pala, ang Fresh Minds Digital Photography na kumuha sa kanila noon ng pictures at videos sa kasal nila ni Princess. Tinitigan niyang mabuti ang solo pictures ng dalaga mula sa kanyang makeover hanggang sa ito'y nagsuot ng gown. Napakaganda nitong tingnan, lalo na nakangiti ito habang papunta sa bridal car. Tinignan din niya ang mga kuha na naglakad silang dalawa sa gitna, pati na nung nagpapalitan sila ng pangako sa isa't isa. Parang totoo ang ginawang kasalan, ngunit hindi may pagkakailang katotohanan na binayaran lang niya si Princess para maging bride niya. Oh Mars, hanggang ngayon pa rin ba naiinis ka pa rin kay Lucas? Curious sa tanong ni Faye nang pumasok to sa kwarto ng kanyang kaibigan. Aba Mars, iba na yan ha. Di ka naman ganyan na. Di naman mainitin ang ulo mo. Minsan ka nga lang naiinis at di rin naman nagtatagal ang inis mo. Mahaba na nga isang oras eh.
Ngunit bakit ngayon parang galit ka pa rin yata? Ewan ko, Mars. Basta ang alam ko, naiinis ako kay Lucas. Sarap niyang sapakin ng lalaking yun eh. Nanggigigil na sambit ni Princess. Saglit na nag-isip si Faye habang iniikot-ikot ang mata niya sa kisame. Hindi kaya in love ka na kay Lucas, Mare? Yes, tama. In love ka na nga. Bulalas ni Faye. Di nakasagot si Princess dahil nabigla siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Paano nga ba siya may in love kay Lucas, gayong mahal pa rin niya hanggang ngayon si Amir? Sa isip niya napakalabong mangyari yon dahil ayaw na niyang magmahal ulit. Hay nako Mars, imposible yung mga iniisip mo. Magsaing ka na nga lang Mars kasi mag-aalas 6 na ng gabi. Kailangan natin makapaghapunan ng maaga. Wika ni Princess, saka kinuha ang cellphone. Magpa-Facebook na lang muna siya habang naghihintay ng oras makaluto ng hapunan ang kanyang kaibigan. Ay, oo nga pala Mars, sambit ni Faye nang papalabas sana to ng silid. Diba, sa mansyon ka na ni Lucas titira? Yan ang nakasad sa kontrata, diba? Napaisip bigla si Princess dahil tamang kaibigan niya. Pero siguro dahil nag-away sila ni Lucas, nakalimutan din ito ang kasunduan nila. Sa isip niya, mas mabuti na rin yon para di na lumala pa ang bangayan nilang dalawa. Mas mabuti na rin dito kung matulog Mars. Ayoko na makipagtalo pa sa lalaking yun. Sagot ni Princess at pinagpatuloy ang pag-i-scroll sa phone niya. Lumabas din si Faye ng kwarto at tumungo ng kusina. Ngunit maya-maya, pumasok ulit sa silid ni Princess at sinabi sa kaibigan niyang dumating si Lucas. Naghihintay sa kanya sa sala. Di naman niya narinig na may humintong sasakyan sa tabi ng apartment nila. Pero siguro hindi niya na napansin dahil abala siya sa panonood ng mga video phones sa F. Di rin niya akalain pa na pupunta ng apartment ang lalaki dahil nga nag-away sila kanina. Bilisan mo dyan at puntahan mo ng contract husband mo. Utos sa kanya ni Faye. Ayoko. Mars, seryoso ka ba? Ay magagalit yan lalo sa'yo, sige ka. Puntahan mo na Mars, huwag ka nang pakipot dyan at kinikinig na ako dito. Nakangiting tugon ni Faye. Inirapan lang ni Princess ang kaibigan niya pagkatapos nagpalit to ng damit saka lumabas ng kwarto. Nang makarating siya ng sala, pasalampak siyang umupo sa sofa. Naghihintay siya kung anong sasabihin ni Lucas. Hindi nga siya tumitingin dito eh. Naparito ako para sunduin ka. Sa bahay ka matutulog, diba? Yun ang napagkasunduan natin. Wika ng lalaki. Seryosong boses at nang tingnan to ni Princess, matamanting nakatingin sa kanya. Pero ang lalaki rin ang una nag-iwas ang tingin. Ayoko, dito na ako matutulog. Matigas din ang tugon. Hindi maaari. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin, Princess. Yun ang nakasad sa kontrata. Doon ka titira sa bahay ko kaya dapat mong sundin yon. Is that clear? Napaka-dominante talaga nitong si Lucas sa isip ng dalaga. Gusto nito siya palagi nasusunod. At ito naman siya dahil nakatali sa kontrata kaya naging sunod-sunuran sa kagustuhan ng lalaki. Tayo na, wika ni Lucas. At hinila ang kamay niya. Faye, aalis na kami. Paalam ni Lucas sa kaibigan ni Princess. Sige Lucas, ingatan mo yung kaibigan ko ha? Wika nito pagkatapos gamitin na makahulugan kay Princess. Saglit lang, kukunin ko muna ang bag ko. Bilisan mo at hindi ko ugaling naghihintay ng matagal. Pabagsak na wika ni Lucas. Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Wala na isa man na nais magsalita. Kaya nakikinig na lang ng music si Princess sa kanyang cellphone at naglalagay ito ng headset. Hanggang makarating sila sa bahay ni Lucas sa Loyola, nanatili pa rin silang tahimik. Agad naman silang sinalubong ni Aling Martha at matapos tong nagbigay galang, umalis na rin to dahil inutusan ni Lucas ni Anda ang kapagkainan. Hinila na naman ng lalaki ang kamay ni Princess habang paakyat sila sa ikalawang palapag. Bitawan mo nga ako? Naiinis na wika ng dalaga. Huwag kang maarte dyan at baka marinig ka ng mga kasambahay. Naiirita ding wika ni Lucas hanggang sa makarating sila sa kwarto, di pa rin maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Dito tayo matutulog sa kama, wika ni Lucas. Ano? Tayo? Hindi ba't may kasunduan tayo na doon tayo matutulog sa kabilang silid, nakadikit itong kwarto mo? Sigaw ni Princess. Oo nga, yon ang kasunduan natin. Pero may magagawa ka ba kung ayaw kong sundin ang nasa kontrata? Namulang bigla ang dalaga dahil sa tingin niya, di naman nagbibiro ang gagong Lucas na ito.
Kumuha pa nga ito ng unan at tumiga sa kama. Dahil sa sobrang inis ni Princess, pinaghahampas niya ang lalaki. Napaka-unfair mo talaga. Hindi ako pwedeng lumabag sa kontrata pero ikaw, malayo mo gawin kung anong gusto mo. Kung sinadya mo lang asarin ako, nagtagumpay ka na, Lucas Mondragon? Malakas na sigaw ni Princess, sabay pagbuhos ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umupo siya sa sofa bed at doon patuloy na humihikbi. Saglit namang natigilan ang lalaki at bumangon to, tsaka mabilis na nilapitan ang dalaga. Ngunit patuloy pa rin pinaghahampas ito ang kanyang dibdib. Habang patuloy itong umiiyak, I'm sorry, Princess. God, what have I done? I'm sorry. Sorry. Wika niya habang yakap-yakap niya ang dalaga. Babe, sorry. Muling sambit ni Lucas habang pinapahiran nito ang mga luha sa mata ni Princess. Pagkatapos lumapat ang mga labi nito sa labi ng dalaga. Marahang hinaplos ni Lucas sa mukha ng nahihimbing na dalaga. Hindi niya akalaing umiiyak to ng ganon dahil sa sinabi niyang matutulog siyang katabi nito sa kama. Inasar lang naman niya to, pero di naman talaga niya tototohanin. Di naman siya nagtitake advantage kay Princess kahit alam niyang makakaya niyang gawin yon dahil nasa poder niya ito. Buti na lang at nagawa niyang aluin ang dalaga. Ngunit ano yung nasabi niya kanina? Tinawag niya tong babe habang niyakap niya ito? Bigla na lang kasi yung dumala sa bibig niya at huli na nang ma-realize niyang mali ang kanyang nasabi. Bukod pa rito, hinirikan niya ito at akala niya magagalit sa kanyang dalaga, ngunit hinayaan siya nito. Kaya tuloy napaisip siya kung may pagtingin ba si Princess sa kanya. Nang tumahan ng dalaga sa pag-iyak kanina, lumabas si Lucas ng kwarto at hinayaan niya tong makapagpahinga. At nang bumalik siya sa loob, mahimbing na tong natutulog. Muli niyang hinaplos ang pisngi nito. Pinalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Princess, am I falling for you? Bakit ba ako nagkakaganito? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitig niya sa dalaga, kinumuto niya na ito, saka pumasok na rin siya sa kanilang silid. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitig sa dalaga, kinumutan niya ito at pumasok sa kabilang silid, karugtong ng kanyang kwarto. Sinadya niya ito noon dahil ginawa niya itong work studio. Katamtaman ng laki pero may kama din sa loob, kaya lang, di niya na pinagawa ng comfort room, total malaki ang CR niya sa mismong silid. May aircon din sa loob kaya't alam niyang komportable pa rin siya rito. Nagising si Princess sa tunog ng kanyang alarm. Sinadya niyang magpa-alarm kasi pumasok siya ngayon sa trabaho. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan lahat ng mga nangyari kahapon na mag-away sa ni Lucas galing airport at ang malakas niyang pag-iyak kagabi. Di niya alam kung bakit bumigay siya ng ganon na parang sobrang masakit sa pakiramdam. Pinilig niya ang ulo, pilit winawaksi sa isipan ng tagpong hinilikan siya ni Lucas habang pinapatahan at tinawag pa siya nitong babe. Tumayo siya at kinuha ang bath towel saka pumasok sa banyo. Habang patuloy niyang ninanamnam ang pagdampi ng maligamgam na tubig mula sa hot shower ay patuloy din namang bumabalik ang eksena na masuyo siyang hinalikan ni Lucas. May kung anong humaplo sa puso niya habang naisip ang nangyari kagabi at hindi rin niya maintindihan kung bakit pumayag lang siyang halikan ng lalaki. Nahuhulog na nga ba ang loob niya rito? No, kailangan niyang labanan anuman ang kanyang nararamdaman. Patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili ng lahat dahil lang sa kontrata at wala nang higit pa roon. Walang dapat na mamagitan sa kanilang dalawa ng lalaki dahil takot na siyang magmahal ulit. Matapos ng 15 minuto, lumabas na siya ng banyo at nakatapis ng tuwalya. Ngunit naalala niyang nasa apartment pala ang mga uniforme niya. Di pala siya nakapagdala ng damit kahapon dahil nagmamadali silang umalis ni Lucas. Saan na lang palang isusuot niya? Maya-maya ay narinig siya ang mahihinang katok sa pintuan. Binuksan niya to at bumungad sa kanya ang nakangiting mayordoma. Magandang umaga po, ma'am. Narito na po pala ang damit ninyo, ma'am. Pinapakuha po ni Sir Lucas sa apartment niyo kanina kasi kakailanganin niyo raw ngayon. Nagtataka naman siya. Paano naisipan ng lalaking ipakuha ang mga damit niya? Ay hindi na lamang siya nagpahalata, sa halip ngintian na lamang niya ang katulong. Maraming salamat po, manang, aniya. Pagkatapos, nagpaalam na si Aling Martha sa kanya dahil may gagawin pa raw to sa kusina. Muli niyang sinalado ang pintuan at sinimulan niyang kunin ang mga damit niya sa bag.
Alam niyang si Faye ang naglagay ng mga yon, dalan doon lahat ng kanyang mga kakailanganin. Ngunit ang pinagtataka niya kung bakit maagang inutusan ni Lucas na ipakuha mga damit niya. Ibig sabihin pala maaga itong nagising? Sinulipan niya ang pinto sa karugtong na silid at dali-dali niya tong nila kasi baka biglang pumasok si Lucas at makita siya nitong nagbibihis. Nang matapos siya makapagbihis, umupo siya sa harap ng dresser, kinuha ang hair blower. Princess, pakibuksan ang pinto? Boses ni Lucas. Agad naman siyang tumayo at pinagbuksan ng lalaki. Good morning, bati nito sa kanya. Tumango lang si Princess at bumalik na ulit sa pagbublower ng kanyang buhok. Habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok, pinakiramdaman lang niya kung anong susunod na gagawin ng binata. Kumuha to ng towel at pumasok sa banyo. Sakto naman tapos na siya sa pagpapatuyo. Lumabas naman si Lucas galing banyo. Nakatapis ng turang tuwalya at nang subukan niya tong tingnan, napadako ang kanyang mata sa matipuno nitong dibdib. Bigla siyang kinakabahan na di mawari, kaya nag-iwas siya ng tingin. Magbibihis lang ako saglit, tas kakain tayo. Saka kita yatid sa trabaho mo. Kaswal na wika ni Lucas. Hindi na niya nagawang sumagot pa dahil para na siyang matutunaw sa mga titig ng binata sa kanya. Hindi niya kaya makipagtitigan dito, kaya nagbisi-bisiya na lamang siya sa pagpindot ng kanyang cellphone kahit di naman niya balak. I-text si Faye. Ginawa niya para hindi siya mahalata ni Lucas. Matapos makapagbihis ang binata, lumabas sila ng kwarto at magkasamang bumaba ng hagdan. Hinila ng lalaki ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Hindi na lamang siya tumutol pa dahil nakikita niyang nasa baba ang mga katulong at kasalukuyang naglilinis ng bahay. Bumati ang mga to sa kanila, pagkatapos bumalik na rin sa trabaho. Akala ni Princess magiging maayos ang araw niya, ngunit hindi niya akalaing masisira pala ito dahil doon sa malaking mesa. Nakaupo ang matapobreng ina ni Lucas. It's too late to step back dahil nakita na siya nito. Hi mom, bati ni Lucas sa kanyang ina. Magandang umaga po, mommy. Magalang na bati ni Princess. Ngunit sa halip na sumagot si Madam Lauren, sumimangot lamang ito at tumismid sa kanya. Manang, iligpit mo na tong pinagdainan ko at baka biglang akong mawala ng gana? Utos ni Madam Lauren sa katulong at saka ito tumayo. Mabilis na umakyat sa kanyang silid. Alam ni Princess na hindi talaga siya gusto ng ina ni Lucas. Halata naman sa mga ikinikilos nito. Pero hindi bali na pagkatapos ng 6 na buwan, hindi na rin niya to makikita dahil kailanman di na mula siyang upapak pa sa pamamahay ng mga Mondragon. Pasensya ka na kay mommy, paumanhing wika ng lalaki. Di siya sumagot sa halip. Nagpatuloy lang sa pagkain hanggang matapos siya at naunang tumayo. Maya-maya sumunod din si Lucas at magkasama silang lumabas ng bahay. Oo nga pala, salamat sa mga damit na pinakuha mo kanina sa apartment. Wika ni Princess nang nasa loob na sila ng sasakyan. It's okay. Princess, sasama kita mamaya sa birthday ng kaibigan ko. Gusto ka raw niyang makilala kasi medyo nagtatampo yun eh. Hindi ko inimbitan sa kasal natin. Susunduin kita mamayang 3 PM dahil bibili pa tayo ng damit na isusuot mo. Wika ng binata. Mag-undertime ako kung ganon. Kababalik ko lang sa trabaho ah. Saka pwede bang wag na lang ako sumama? Hindi rin ako sanay sa mga ganyan eh. Pagpapaliwanag niya. I won't take no for an answer. Basta susunduin kita at kung inaalala mo yung undertime mo, ako nang bahalang kumausap sa manager mo mamaya, okay? Mariing wika ng lalaki. Di na lang sumagot pa ang dalaga at baka magtalo na naman sila. Ayaw niyang mas lalo pang masisira ang araw niya. Sinira na nga to kanina ni Madam Lauren, dadagdagan pa ba niya? Bumaba na lamang siya ng kotse at hindi niya na hinintay pa na pagbuksan siya ng pintuan ni Lucas. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papasok sa Bangko de Oro at hindi niya na pinansin pa ang sinasabi ng lalaki. Mars, welcome back! Bati sa kanya ni Faye pagkapasok pa lamang niya. Binati din siya ng kanyang mga kasamahan at tinukso pa nga siya ng mga ito. Kamusta ang bagong kasal? Siguro pinuyat ka ng asawa mo, no? Dalalata namang namumugto ang mga mata mo. Sabi ng isang teller na kasamahan nila. Pagkatapos nagsipagtawanan ng lahat. Sumasabay na lang din siya sa mga pagbibiro ng kanyang mga kasamahan. Alangan namang sabihin niyang umiyak siya kagabi kaya namugto ang mga mata niya. Buti na nga lang at hindi naman nagtagalang panunukson ng mga ito. Lalo na nang nakita nilang paparating ang kanilang manager.
Habang nasa teller desk si Princess, panay naman ang tingin ni Faye sa kanya. Palibasa, alam nito ang totoo, kaya nagtataka ito kung bakit nga naman namumugto ang kanyang mga mata. Pero dahil oras ang trabaho, hindi na lang niya napansin pa ang kanyang kaibigan, sa halip tinuon na lang kanyang paningin sa computer screen. Bigla na namang sumagi sa isip niya ang gwapong mukha ni Lucas at ang paraan ng paghalik nito sa kanya kagabi. Iba to sa una nilang halikan doon sa birthday ni Doña Rosita at iba rin doon sa simbahan nung kinasal sila. Iba din ang kanyang nararamdaman kagabi nung malapat ang kanilang mga labi. Banayad lang ang halik na yon, ngunit punong-puno ng emosyong pilit pinipigilan. Di niya maintindihan ang libo-libong boltahin dumadaloy sa buo niyang katawan nung ang kinin ng lalaki ang mga labi niya. At kahit gusto man niyang itulak to, di niya magawa dahil natatangay na siya sa kakaibang sensasyon dulot ng halik na yon.